Magandang araw sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong talakayanan naman. Pero bago tayo magsimula ay magsitayo muna ang lahat para sa pamungad na panalangin. Binibining Chungson, maaari mo bang pangunahan ang panalangin? Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Naway gabayan mo po kami sa mga gawain na aming gagawin sa araw na ito at gabayan niyo rin ang aming guro na siyang magtuturo sa amin. Amen. Magandang araw ulit, class! Bago kayo magsiupo ay pakihanay muna ng inyong mga upuan. Okay, maaari na kayong maupo? Mayroon bang lumiban sa klase ngayong araw? Okay, mabuti naman kung ganon. So ngayon ay magkakaroon tayo ng pagbabalik-aral kung ano nga ulit ang ating tinalakay noong nakaraang araw. So ano nga ba ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Okay, salamat Binibini. Ang ating tinalakay noong nakaraang araw ay patungkol sa dalawang bahagi ng pangungusap. So ano nga ulit ang dalawang bahagi ng pangungusap? Mahusay! Batid ko pong naunawaan nyo ang tinalakay natin noong nakaraang araw, kaya dadapo na tayo sa ating panibagong aralin. Pero bago yan, ay magkakaroon muna tayo ng paganyak. At nais kong magsitayo ang lahat at humanap ng kapares at umawit tayo sa saliw ng awiting Ako, Ikaw ay isang komunidad. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. La. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa panghalip na panao at ang dalawang uri nito. Pero bago iyan, ay ibabahagi ko muna sa inyo ang ating layunin. At narito ang ating layunin. Pagkatapos ng 8 minutong talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy kung ang panghalip na panao ay palagyo o paari, napapakita ang kahalagahan ng mga panghalip na panaong palagyo at paari ayon sa gamit at nakakabuo ng pangungusap gamit ang panghalip na panaong palagyo at paari. So, malinaw lang ba sa inyo ito, class? Okay, so kung ganoon ay dadapo na talaga tayo sa ating talakayin na tungkol sa panghalip na panao at ang dalawang uri nito. So, pakibasa ang kahulugan ng sabay-sabay. Tama. Ang panghalip na panao ay pamalit o panghalili sa pangalan ng tao at mayroon itong dalawang uri, ang palagyo at paari. Ngayon naman ay pakibasa ang kahulugan ng panghalip na panaong palagyo ng sabay-sabay. So, ang panghalip na panaong palagyo ay mga panghalip na ginagamit na simuno o panag-uri. So, samantalang ano naman ang kahulugan ng panghalip na panaong paari? Pakibasa ng sabay-sabay. Magaling! May 3 panauhan ng panghalip na panao. Nagsasabi ito kung sino ang taong kinakatawa ng mga ito. Tinatawag itong una, ikalawa, at ikatlong panauhan. At dito sa talahanayan na aking ibibigay, tingnan nyo sa talahanayan ang mga panauhan ng panghalip na panaong palagyo. At Binibining Teves, basahin ang unang halimbawa ng panghalip na panaong palagyo na may unang panahuhan. Okay, ako ay isang Pilipino. Ang salitang ako ay gagamitin kapag ang tinutukoy ay iyong sarili. Naintindihan lang ba? Okay. At ngayon naman, basahin ang unang halimbawa ng panghalip na panaong palagyo na may ikalawang panauhan. Okay? Ginagamit naman ang salitang ikaw kapag ito ay patukoy sa inyong kausap. Naintindihan lang? Halimbawa ng panghalip na panaong palagyo na may ikatlong panauhan.
Okay, sila ang mga bagong guro ng paaralang ito. Ginagamit ang salitang sila kapag ang tinutukoy ay mga taong pinag-uusapan. Naintindihan lang? Sa ating pagpapatuloy, tingnan naman natin sa talhanayan ang mga panauhan ng panghalip na panaong paari. At basahin ng sabay-sabay ang unang halimbawa ng panghalip na panaong paari na may unang panauhan. Magaling ginagamit ang salitang akin kapag ang bagay na iyong tinutukoy ay sa iyo. At kasunod naman, basahin ng sabay-sabay ang halimbawa ng panghalip na panaong paari na may ikalawang panauhan. Okay, dito naman ay ginagamit ang salitang mo kapag ang bagay na iyong tinutukoy ay sa iyong kausap. Kasunod ay ang halimbawa ng panghalip na panaong paari na may ikatlong panauhan. Dito naman sa halimbawang ito ay ginagamit ang salitang kanya kapag ang bagay na tinutukoy ay sa ibang tao. Ngayon, magbigay naman kayo ng halimbawang pangungusap gamit ang salitang panghalip na panaong paari na mayroong iba't ibang panauhan. Napakahusay. Ano nga ulit ang panghalip na panao? Ang panghalip na panao ay pamalit o panghalili sa pangalan ng tao. At ano ang dalawang uri nito? Una, ang panghalip na panaong palagyo. Ang panghalip na panaong palagyo ay mga panghalip na ginagamit na simuno o panag-uri. Kasunod ay ang panghalip na panaong paari. Ang panghalip na panaong paari ay mga panghalip na ginagamit upang ipakilala ang pagmamay-ari. Naintindihan lang? Bakit kailangan natin pag-aralan ang panghalip na panao at ang iba't ibang uri nito? Mahalaga ito upang magamit natin ang mga angkop na salita sa angkop nitong paggamit. Naintindihan nyo lang ba ang aralin natin sa araw na ito? Wala na ba kayong mga katanungan? Kung ganun, kumuha ng isang buong pirasong papel at sagutan ang mga sumusunod na tanong. Una ay hanapin ang panghalip na ginagamit sa mga pangungusap at isulat kung ito ay palagyo o paari. Kasunod, piliin ang panghalip na dapat gamitin upang mabuo ang diwa ng mga pangungusap. Maliwanag lang ba? At sa inyong takdang aralin, magsulat ng tig-5 pangungusap gamit ang panghalip na panaong palagyo at paari at isulat sa isang buong papel.